So yung mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayon panoorin natin, ito may mga papanorin natin video, no? Na kung saan pati po yung kapatid nila Tito Soto at Bossing Big Soto ay dinamay na po sa issue. Walang iba po kundi si Sir Bal Soto. Dinamay na nila sa issue. Ewan ko ba kung ano, kahit ano na lang silipin nyo no? Minigigil nyo ako So at may bago natin puntahan yung video na yun at bago natin reactionin yun, ay may papanood din po ako sa inyong video na kung saan mga ipinasuspindi or mga pinatawan ng violation ng MTRCB na mga noontime show noon at ngayon. So dito nyo malalaman na bakit parang ang dami naman palang napatawan ng suspension. 'Di ba? Bakit ngayon parang todo react sila? So syempre bago natin simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video, panoorin po natin. So po yung video, makikita nyo mga kadabarkads, nandiyan si Willie Revillame, It's Showtime at si Raisa May sa Itbulaga, no? So ano ba tong mga video na to or ano ba tong mga naging violation ng mga noontime show na to kung bakit sila napatawan ng suspension. At ito, bago tayo mapunta dyan sa video na yan, ito may sasabihin muna ako sa inyo. Alam nyo, nung mga panahon, no, ito excuse po sa mga dating naging chairwoman dyan sa MTRCB So excuse po, may kiran. No? Alam nyo ba na isa sa mga nakita ko na sobrang ang galing din ni Ma'am Lala Soto dahil noong mga panahon na hindi pa si Ma'am Lala Soto yung chairwoman diyan sa MTRCB ay sobrang luwag po, no? Sobrang luwag. Kaya itong mga noontime show ngayon, lalong-lalo na tong It's Showtime na halos sinakot na lahat ng violation namimihasa. So tutusin dapat maging proud tayo sa MTRCB kasi dati kasi parang alam niyo yun, parang nadadala. Ito real talk tayo, no? Parang kasi nung mga panahon na hindi pa si Ma'am Lala Soto yung chairman diyan or hindi pa si Ma'am Lala Soto yung chairwoman diyan sa MTRCB. Alam niyo yung parang napakaluwag, yung parang madadala sa pakiusapan. So tutusin, madadala rin naman sa pakiusapan si Ma'am Lala Soto kung nag-sorry ang It's Showtime. Hindi naman sila nag-sorry. Diba? Sa madaling salita, parang ano lang to ang hirap sabihin. Pag sinabi kong bayad sila, baka magalit No? Kasi isipin nyo sandamakmak ng violation ng mga noontime show pero ayaw pa rin ipasuspinde. Anong dahilan? Yung mga dati yun mga dating chairman sa MTRCB. Kaya ibang-iba talaga to si Ma'am Lala Soto. Ibig sabihin kasi nun, hindi siya nagpapadala sa mga sulsol, hindi siya nagpapadala sa mga, alam niyo, may mga bayad, kadalasan nangyayari yan No, yung mga bayad-bayad na ganyan, nangyayari talaga yan No, kaya dapat maging proud tayo na ang chairwoman ng MTRCB ay si Ma'am Lala Soto. Dahil ginagampanan niya lang yung trabaho niya. So ito mo, panoorin natin to. Bakit pinatanggal na noontime shows ng MTRCB at pinatawan ng parusa? Ano kaya to? Sino-sino kaya to? Willie. Pinatawan ng karampatang parusa ang TV program na Wawa Willie ni Willie Revillame noong 2013 dahil sa skimpy outfits o masyadong sexy na kasuotan ng kanyang mga dancers. Inilagay sila sa ilalim ng 3-month probation ng MTRCB, kasama na rin ang rating sa show na Strong Parental Guidance o SPG. Ang probation ng programa ay nangangahulugang ang bawat episode nito ay kailangang dumaan sa review ng board. Tinanggap naman ng mga producers ng show ang sanction na ibinigay sa kanila, maging ang desisyon at kondisyon na inilaan ng Censors Board. Willing Willie. Nakatanggap ng isang buwang suspensyon ang variety show na Willing Willie ng TV5. Biruin mo ito, isang buwan pala Noong 2011 matapos na magtanghal ng isang 6-year-old na batang lalaki sa March 12 episode nito
ng isang suggestive dance habang umiiyak sa harap ng audience na nagtatawanan. Ayon kay MTRCB Chair Grace Polla Manzares, naniniwala ang ilang miyembro ng board na kailangang parusahan ang TV5 para sa nasabing episode at sinabi ni Social Services Secretary Dinky Soliman at Human Rights Commission Chair Loretta Rosales dahil iyon ay isang paglabag sa batas laban sa child abuse o Republic Act No. 7610. Isinailalim din ito sa probation. Ibig sabihin, ang programa ay nangangailangan ng pang-araw-araw na permit mula sa MTRCB bago makapag-air ng live matapos maalis ang itinataw na suspensyon. Wawawi. Taong 2007 ang mapatawan ng 3 araw na suspensyon. Wait lang, suking-suki si Willie 3 beses, no? Oh, bakit ito hindi ito nagreklamo? Ba't hindi ito napag-usapan? Dahil sinisilip ng mga tao si Ma'am Lala Soto dahil anak nga ni Tito Soto. Yun eh. No, yun lagi yung sinisilip nila. Ito, mas grabe pala to. 3 months, 1 month, o ilang beses pa, 3 beses pa. Oh, tapos kayo 12 days, naku po. Napakaluwag na nga pala ng ginawa sa inyo ni Ma'am Lala Soto. Napakaganda pa. 12 days lang, ito 1 month oh. Tapos kada show may permit pang isasabit bago makapag-show. Tapos kayo iyak ng iyak. Tuloy natin. Ang noontime show noon na programa pa ng ABS-CBN dahil sa isang wardrobe malfunction ng kanilang guest artist. Pero nanindigan ang business unit head na si Cynthia Jordan na aksidente ang nangyaring pagkakahulog sa suot na garterized tube top ng aktres na si Eda Nolan habang nagsasayaw para sa promo ng bagong nilang palabas na Go Kada Go. Nagsumite naman sila ng apela sa opisina ni Chairman Consolita Laguardia para matugunan ang issue. Humingi naman ng paumanhin si Willie Revillame sa mga nasaktan at na-offend ng programa dahil sa nasabing dance fraud mishap. MTV. Noong August 6, 1999 ay nasuspinde ng 20 days ang noontime show ng ABS-CBN na Magandang Tanghali Bayan dahil sa mga green jokes na binitawan ng mga host na sina Willie Revillame, Randy Santiago at John Estrada sa segment nitong Calendar Girls. Ayon kay MTRCB Executive Director Raquel Ray, inimbestigahan nila ang reklamo sa 3 host at pinaalalahanan din sila ni Pangulong Arroyo na pairalin at ipatupad nila ang karapatan at paggalang sa mga kababaihan. Subalit na ulit muli ang suspensyon matapos ang ilang taon nang magbitiw sila ng ilang green jokes sa segment nilang Super Jack and Poy para sa reformatted noontime show na Masayang Tanghali Bayan. No, green joke. So sino yung palaging may green joke? Diba si Vice Ganda? Ito, 2 beses na suspindi Pero may reklamo ba? Pumutok ba yung issue? Hindi, kasi nga, iba yung chairman pa dito, hindi pa si Ma'am Lala Soto. So eto, masasabihan nyo rin ba ito na bias? Hindi rin, di ba? Oh, nasabihan ba siya ng bias? Di ba hindi? Sinabihan nyo ba to na bias? Di ba hindi? Oh, ngayon, ito, ang dami palang mga nagawa na yung mga MTRCB noon. No? Tutusin, napakabait pa ni Ma'am Lala Soto sa ginawa niya. Tutusin lang talaga. Ito mas ano pa. Ito yung tinatawag na kamay na bakal sa MTRCB. Ito ata yun. Paano pag naabutan pa pala? Ay naku, pasalamat. Pasalamat pa nga dapat ng It's Showtime si Ma'am Lala Soto na yung chairwoman. Dahil kung hindi, ay nako, ngangabils kayo. Totoo yan. ASAP. Noong February 26, 2013, ipinatawag ng MTRCB ang staff ng weekly musical variety show na ASAP para sa gender sensitivity investigation sa web performance number ni Ann Curtis para sa programa. Si Ann Curtis. Ito sa pagse-celebrate niya ng kanyang 28th birthday sa ASAP 18 habang kinakanta ang awitin ni Rihanna na Diamonds. Nasa gitna si Ann ng stage at ang spotlight ay yung sa kanya
Suot ang isang provocative Nakitaan pala siya ng ano na rito. long black tie-high slit gown habang mayroong overhead water na nagpapabasa sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Anne na walang dress malfunction ang naganap dahil ang gown na suot niya gawa ni Bong Sason ay mayroong protective bodysuit na may hidden tanga. Matapos naman ang meeting ng ABS-CBN executives sa MTRCB, hindi na ito nagpataw ng anumang parusa laban sa programa. At nakatulong dito ang pangako ng aktres na hindi na iyon mauulit pa. Eat Bulaga at The Raisa May Show. Ipinatawag ng MTRCB noong 2013 ang mga producers ng Eat Bulaga at The Raisa May Show para sa isang mandatory conference tungkol sa mga eksenang di umano'y insensitive at hindi pala kaibigan sa mga bata at sinabing nilalabag ang dignidad ng mga ito. Binanggit nila ang 2 episode kung saan nakita nila ang mga paglabag. Una ang July 29 episode ng Eat Bulaga kung saan si Vic Soto ay bumuga ng juice sa mukha ng batang host na si Raisa May Dizon. Ah, ito pala yun. Ito pala yung video na kinakalat nila ngayon. Buti pinanood ko to, nandito pala to. Oo. Ito yung sinasabi nila na kung tama ba to itong ginawa ni Bossing Vic Soto. Na binugahan ng juice. Kasi nung panahon kasi ito, napanood ko rin to. Binugahan ni Raisa May si Vic Soto. Tapos parang nagharutan lang sila dun. Ngayon nagbawian naman sila. So panoorin natin. Alam ko nangingi ng sorry dito sila Bossing Vic Soto eh. Na tinatawag nilang ang joke ko. At ang ikalawa naman ay sa isang episode ng The Raisa May Show noong August 14 kung saan tinawag ng isang nanalong contestant ang bata na ilan ding bata ka na sinagot naman ni Raisa at sinabing, "Bata pa po ako, ate, wag dahan-dahan. Ikaw naman ang sungit mo sa akin." Sinabi ng MTRCB na ang eksena ay nakakabahala dahil si Raisa ay pinagsasamantalahan dahil siya ay kinukutya, pinapahiya at pinababayaan ang naging kilos ng host. Party Pilipinas. Hindi rin nakaligtas ang Pwede nating ihalin tulad yung kay Raisa May na issue nung panahon na yun, yung Raisa May show sa nangyari sa It's Showtime. Diba ganyan na ganyan din yun? O mga bata din yun, tapos ganun na ganun din. Ano ba yung mga ginagawa ni Vice Ganda ngayon sa mga bata doon? Diba? Ganito rin ang nangyari. O ngayon, diba? Ano bang ginawa ng ano rito? Nagdemanda, sandamak-mak ba ang ginawa na na tag dito na pagtatanggi na wala silang ginawang masama. Hindi nangyaring issue to. Walang issue dito noon. Tinanggap nila kasi alam nilang nagkamali sila, 'di ba? Katulad ng E80 ngayon, nagkamali si Wally Bayola, si Jose Manalo, si Joey De Leon, si Enyo Master. Nangingi ng sorry, tapos. Ay, nako. MA7 weekly variety program na Party Pilipinas sa istriktong pagbabantay ng MTRCB sa mga live show sa national television. February 8, 2013, nang magpataw ang MTRCB ng 6 na buwang probation period sa variety show para sa sinasabi nilang isang mahalay na dance number na ginawa ni na Lovie Poe at Rocco Nasino. Sa opening number kasi nila sa programa, nakita silang nasa kama na tila nagpapakita ng sexual act. Naku. Inutusan din nila ang GMA Network na humingi ng tawad sa publiko. Bukod dito, inutusan din nila ang mga sangkot na opisyal, direktor at producer ng palabas na sumailalim sa sensitivity training. Wawawin. Halos lahat nga ng programa ni Willie Revillame. Lahat na. So alam na natin kung sino yung hari ng violation sa MTRCB. Si Willie Revillame pala. Parang Reyna na lang pala si Vice Ganda. Pang-apat na to guys, no? No? Okay, tuloy natin. Ng warnings at ilang suspension notices ng MTRCB. Sa huli nitong programa na Wawawin na ipinalabas sa GMA7, maging sa panandalian nitong pag-ere sa All TV Channel 2,
Tila nanahimik na ang mga reklamo laban sa format na inilabas nila sa ere at natuto na rin ang production ng programa. Natigil ang mga sanctions na nakukuha nila sa Censors Board dahil ang pakay nila sa programang ito ay makatulong, lalo na sa mga nangangailangang kababayan. Kahit na madalas na makikitang pinapagalitan ni Willie ang kanyang staff at naglalabas ng saloobin sa mga puna ng mga netizens sa kanya. It's showtime. Pinatawad na nga ng 12-day suspension ang noontime show matapos ang ginawang deliberasyon ng MTRCB hearing Nasama and pa pala Adjudication dito eh. Committee sa reklamo kaugnay ang segment na Isip Bata kung saan nakita ang ginawang pagdila ni na Ayon Perez at Vice Ganda ng icing gamit ang kanilang daliri. Pero bago mangyari ito, ilang mga warnings na din ang naibigay ng ahensya sa noontime show para sa taong 2023, kung saan dawit sina Vice Ganda, Jong Hilario at Bong Navarro. Nariyan din ang warning na ibinigay nila sa indecent attire at performance ni Kim Buenas sa Girl on Fire segment noong February 14, 2023. Hindi naman iyon ang unang beses na napatawan ng suspension o nabigyan ng parusa ang It's Showtime. Noong January 2010 ay nasuspindi ng 20 days ang programa na may titulo pang Showtime noon dahil sa guest judge nito na si Rosana Roses na gumawa ng mga mapanlait na puna sa mga guro. Ipinag-utos din ng MTRCB ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Florida Tan, Vice-Presidente ng ABS-CBN para sa programming, at iba pang opisyal na responsable sa violation. Gayunpaman ang pagsuspindi sa programa ay tumagal lamang ng 6 na araw matapos magpalabas ng Court of Appeals ng 60-day temporary restraining order laban sa MTRCB noong ding January 2010. Naulit naman ang suspensyon noong October 7, 2015 dahil sa dating game segment na Nasaan Ka Mr. Pastillas, kung saan ito ay umani ng batiko sa mga netizens at sa grupo ng kababaihang Gabriela dahil sa umano'y mapang-abusong pagpapakita nito sa kababaihan. Ipinatawag ng MTRCB ang mga executives ng palabas para pag-usapan ang nangyari sa segment. Matapos ang masusing investigasyon, nagpataw ang ahensya ng self-regulation sa nasabing programa na may listahan ng mga mungkahi upang mapabuti ang nasabing segment. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating Oh, yan, ang dami pa lang, hindi lang pa, ang pagkakaalam natin yung kay Rosana Roses na 20 days suspension ng It's Showtime, tsaka yung 12 days ngayon, may isa pa pala. O bakit hindi na pag-usapan yan nun? Dahil nga, alam naman din natin ngayon na tutok ang mga tao sa noontime show. At lagi nilang sinisilip si Ma'am Lala Soto dahil nga anak siya ni Tito Soto. Pero bakit nun hindi kayo nagre-reklamo, hindi kayo nagkaganyan? Dahil nga, di ba, wala kayong may babato sa MTRCB. Anong gagawin niyo? Di sumunod na lang. No? Kaya dapat magpasalamat na lang talaga tayo kay Ma'am Lala Soto dahil napakagaang pa. No, napakaano pa niya, napakabait niya pa. Biruin mo yung suspension kay Willie, 3 months. 1 month, di ba? Ang dami. Sa Showtime, 20 days. Makakasuhan pa yung yung, sino ba yan? Sasabihin niya, nako. So yan, dito na tayo, no, na kung saan ay pati itong kapatid ni Tito Soto at ni Bossing Big Soto na si Bal Soto ay dinamay na dito sa issue na to. So ito ba't panoorin natin, may isa pong vlogger, hindi ko na po siya papangalanan. Paano ba? Ano ba yung papangalan? Si Shalala. Ito po yung vlogger ng It's Showtime na si Shalala. Akala ko si Smigol lang eh. Mayroon pa palang isa. So ito ba't panoorin natin? So ito po yung video mga kadabarkads. Ayan po si Shalala. Pangalanan na lang natin po siya na si Shalala. Was MTRCB decision on ABS-CBN It's Showtime base Lala Soto spiritual conviction o MG, sabi niya.
Sabi niya yan, ha? Sabi niya yan, oh. Oh, so ito, no? So sa thumbnail niya, isa pang Soto sa MTRCB. Was blocked MTRCB website. Ito, rin natin. Mukhang masaya to, ah. May pagtitripan na naman tayo, ah. Okay, game. We have actually University of the May Philippines Inglesero. support now to Showtime, and this is actually specific, no? This is the Magaling magsalita. broadcast communication or Inglesero. mass communication department ng University of the Philippines. So Okay. ako ay alumnus ng University of the Philippines, pero hindi ako nagtapos sa broadcasting communication. Pakialam namin. So doon ako sa psychology department na nagtapos. So I have a master's as well. Wala kaming pakialam. Okay, so lumabas na, nagbigay na ng suporta ang Department of Broadcast Communication ng UP at sinasabi talaga na dapat mag-resign si Miss Lala Soto. In fact, pinapabuwag na ang MTRCB dahil wala talagang saysay. Yun, hindi nakikita yung saysay, parang hindi umaakma sa mga pangyayari ng MTRCB, mabuwag na daw kayo. Grabe, no? Lupit talaga nitong mga vlogger na Showtime. Partida, ah. Ano pa, mukhang may dunong to. No, may pinag-aralan tong taong to, pero kalipunan. I don't know if that's gonna happen, pero tingin ko, at least sa akin, is that Lala Soto has to resign. Kasi obvious naman, conflict of interest. No? I mean, kailangan pa bang sabihin at i-repeat ito na ang tatay niya, si Tito Soto, at yung tiyuhin niya na si Vic Soto ay nagtatrabaho bilang host ng EAT na kalabang matindi ng It's Showtime. So talagang dapat mag-resign siya. But also, more than that, yung kanya magre-resign si Ma'am Lala Soto, ikaw papalit. Ganun ba yan? Pinagre-resign ka, Ma'am Lala Soto. Pinagre-resign ka ni Chalala. Chalalala, antak na. Grabe itong mga ganitong vlogger, no? Tapos pilit nilang kinoconnect na dapat daw, kapag may mga kamag-anak ka daw na nasa noontime show, wag ka daw mag-MTRCB. Bakit? Ba't pala decision kayo? sinabi, basihan bilang chairperson ng MPRCB ay yung kanyang spiritual conviction. Come on, this is a government agency. Hindi yung because of your spiritual conviction, obviously. Tingnan niyo yung binabasa niya, oh. Ano to, fake news to, Naniniwala ka sa fake news, sir? Anak ng teteng. Ba't kaya ganun yung mga vlogger na Showtime, no? Pati yung mga fake news pinapaniwalaan. Tapos ayun yung nire-reactionan nila. Mga tulonggis. Tulonggis nyo. Pagiging Kristiyano and but it should never have been used as your basis bilang sa pagdedesisyon sa ahensya na ito. It should never have been used at all. That is just like regressive actually. Para bang, bumabalik na naman tayo sa mga ganung sinasabi when according to Mr. Toto Villarreal, yung dating MPRCB, it's all about contemporary Filipino cultural values. Hindi yung spiritual conviction mo lang, ma'am. Hindi pwede yun. So maling-mali ka talaga doon, no? Hindi kayo na pumalit. Government agency, walang kinalaman yung pagiging spiritual mo.
in making those decisions ay maling-mali ka na, Miss Lala Soto. That's a terrible. Mga pagsalita naman itong mga to, kala mo kagagaling. Alam niyo, ito kaya ayoko maging politic vlogger, ayoko mag-comment. Minsan nagko-comment ako pag kay Tatay Digong, kaya Inday Sara, minsan gumagawa ako ng video, pero hindi kadalasan, no? Kasi tingnan niyo, etong mga to, ito excuse po sa mga vlogger dyan, no? Sinisita nila yung mga senator, vice president, president. Bakit hindi na lang kaya sila yung doon, magpalit na lang kaya sila? Katulad nitong taong to. Oh, maling-mali daw si Lala Soto. Pero wag ka. Asan ka ba? Ano ka ba? Ay baka mamaya kapag ikaw yung nandun, magmukhang tanga ka lang dun. Alam mo yan ba? Ang daming nagmamagaling sa social media na wala namang may bubuga. Ay kung ganyan ka pala kagaling, bakit hindi ka nag-apply sa MTRCB? Bakit hindi ka nag-apply doon na ikaw yung maging chairwoman doon? Bakit naging vlogger ka? Gano'n naman pala. Diba sa tingin mo, sabi mo, ang galing, maling-mali si Ma'am Lala Soto. Di sana ikaw yung nandun. Paano mo masasabi na mali si Ma'am Lala Soto? May ano ka ba? May plataforma ka ba dyan? May sapat ka ba na pwede namin na alam mo yun, yung tipong may papakita ka ba sa amin na eto ako para patunayan ko sa inyo na maling-mali siya. Diba? Kaya nga nandyan si Ma'am Lala Soto sa posisyon na yan dahil magaling siya. Diba? Ito yung mga tulunggis talaga itong mga ito. Tuloy natin. Yung basihan na ito. So doon pa lang naku-points ka na, Ms. Lala Soto. So to me, kailangan ka na talaga mag-resign. You are probably better off sa mga ibang agencies, you know. Boses niya pa si Ted Pailo. Alam. At siguro graduate ka naman ng whatever course. You should not be helming this agency. And then I checked yung website ng MTRCB. Turns out, itong website mukhang tinanggal. Alright? O at least naka-block. Search nyo, meron yan. I don't know what happened. Again, this is a government agency. Binabayaran ang website ng mga taxpayers, ng Filipino taxpayers. And yet, tinanggal. Probably they were preventing something. I don't know. But I think this just was very recent. Because when I checked the professional heckler, yung kanyang Twitter account na ngayon X, okay, turns out he was able to do a screen cap or screen grab information about MTRCB. At doon niya nalaman na there are 30 board members ng MTRCB, which would include mga singers na si Luke Mijares, Paulo Santos, and then there was Richard Reynoso, there was Paulo Santos, so mga singers, no? That's fine kasi movie, radio, television, classification board. Pero nakalagay rin doon si Mr. Val Soto na kapatid ni Tito Soto na dating actually komedyante ng Todas. So, and kasama yata sa VSTN company. That is fine. Ang problema lang is that may kapatid kayo na nagtatrabaho right now sa mga ganitong mga shows. Tingnan nyo kung gaano katulongges, ha? Bakit porket may kapatid sila doon, bawal na sila mag-MTRCB? Saka take note, sir, kung mapapanood mo man po ito, no? Sir Lala. Sir, Shalala. No, dapat ano kayong pangalan natin dito? Shalala. Shalala nga. Dito ikaw na nagsabi, 'di ba? 30 board member ang MTRCB. No. So, paano magiging big deal yung nag-iisang kapatid ni Tito Soto or Big Soto diyan? Ibig sabihin, kapag bumoto, or nagdesisyon ng kapatid ni
Big Soto, ni Tito Soto, okay na? Masususpindi na. Tapos yung 29 na board member doon, kanselado na or ano na, baliwala na, ganun ba? Nak ng teting, kaya nga may ganyan eh, para nagbobotohan sila dyan eh. Tutusin nga, hindi na nga nagdidesisyon dyan si Ma'am Lala Soto, hindi na nga siya buboto. Hinahayaan niya na lang yung desisyon sa mga board member na nandyan, tapos sisilipin niya pa yan. Nakuntete. Itong hirap eh sa ano no, sa mga ganito. Pag may ano, sisilipin nila, may kamag-anak, anak, pinsan, kapatid. Artisa is okay, no, na makasama sa MTRCB. After all, si Miss Nida Blanca, kasama talaga dyan sa MTRCB before siya namatay, before she was murdered, unfortunately. And in fact, nagkaroon na ng parang conference room na dedicated to Miss Nida Blanca. But then, Mr. Val Soto should have never been placed there as well. So, because, ano yan? Magkakamag-anak pala kayo dyan? Unbelievable. Unbelievable, no? This has to be corrected. Tito Soto, Vic Soto, and now Val Soto with Lala Soto. So ito, my gosh. And again, yung pagiging spiritual... Ito. Dito kayo matatawa sa kanya. Bali, pinagugnay niya to or kinumpara niya. Kasi kung sinasabi daw ni Ma'am Lala Soto na malaswa daw yung pagkain ng icing ni Vice Ganda at Ayon Perez, paano daw ito? Eto, tignan nyo mabuti yung mga picture na ilalabas na dyan. Tignan natin kung masagwa. Conviction ni Ms. Lala Soto as KFC pala to. Regarding sa situation na yun. Even KFC, Kentucky Fried Chicken, would have that finger-licking good slogan. Paano ba kinakain ang icing? Can you show me, please, from your hands, from your daliri? So that's it. All right, so... Yung sa KFC, ganun. Yan. Anong masama? Wala, di ba? Wala naman talaga. Pero yung ganun. Tapos yung daliri ni Ayon, dinutdot dun sa icing. Ito yung daliri, pinasa sa daliri na may laway-laway pa yon. Pinasa sa daliri ni Vice Ganda tapos gumanon, no? Anong doon? Ikukumpara mo dito, ito talaga, hindi ito masagwa. Yung picture ng mga kumain sa MTRCB tuloy. Sa KFC, wala talagang mali dyan. Pero yung kay Vice Ganda, yun ang maling-mali. Anak ng teting, may pa-English ka pa mong salita, puro tulonggis ka naman. Para tulonggis mo, sir. Bibilib na sana ako sa'yo, ang galing mo magsalita, para kang radyohan. Alam nyo, minsan, yung mga tao, minsan kasi nadadala tayo sa mga magagaling magsalita. Katulad dito, ang galing magsalita, di ba? Pero, nonsense. Katulad ko, barubal ako magsalita, walang kwenta, puro Tagalog, walang English kayo maririnig dito. I don't think so. Wala kayo maririnig na English, pero kung sino pa yung mga ganitong style na magsalita or mga magpaliwanag, ito pa yung makabuluhan at makatotohanan. Pero yung mga ganitong tao na mga halos, grabe yung English, hinuhugot sa balakang eh. Ang galing ng pronunciation, ang galing ng accent niya sa mga sinasabi niya, di ba? Ang tatas ng English. Pero tingnan mo, kung pagbabasihan mo ng gusto at iintindihin mo, nga. Di ba? Walang dating. I don't know kung ano pa mangyayari sa maganap na ito between Showtime and MTR. Nakikita nyo bang nakatirik yung mata ng mga tao dyan?
Nakikita nyo ba na may malaswa? Wala, di ba? Hindi katulad yung kay Base Ganda, malaswa. Alam mo, napaka ano nitong tao na to. Napaka, alam mo yun, sorry for the words na tolonggis, pero totoo ikinonper niya pa yung pagkain ng mga tao sa KFC, tas yung ginawa ni Base Ganda. Kahit naman kami, sasabihin namin, wala naman talagang mali siya dyan May mali siya ba dyan? Wala Kumakain lang. Pagtas kumain, sisipsipin yung daliri. At saka, una-una, para sa kalaman mo lang. Para sa kalaman mo lang, restaurant. Fast food yan, ha? Hindi yan noontime show. Ikinumper yung pagkainan sa noontime show. Diyan kahit magmura ka na magmura, wala namang magpapatawag sa'yo. Ay, stop na natin to guys. Wala. Sayang talino mo, sir. Tulonggis ka naman. Sayang talino niya, no? Matalino pa naman, no? Pero wala, nga pa rin. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Pasensya na kayo, hindi ko na hinabaan ng gusto. Kasi nga, sayang sa airtime. Sana may bibigay nyo na komento, ilagay nyo lang, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ano masasabi nyo dun sa vlogger na yan? Pati si Balsoto, no? Dinamay. Dapat daw, kapag may mga kapatid kayo na nasa noontime show, wag daw kayo mag-MTRCB. Pala desisyon. No? Pala desisyon tong mga tao na to. Pero wag ka, asan ba sila? Diba? Buti sana kung makapagsalita ka ng ganyan, kung nakapatong ka ba sa MTRCB, may ano ka ba, may pagmamalaki ka ba ng mga na-achieve mo na pwedeng ipangtapat sa mga na-achieve ng mga nasa NTRCB? Pwede mong ipangsupalpal kay Ma'am Lala Soto na para sabihan mo siya na mag-resign na dahil hindi kayang gampanan yung trabaho na yan. Kasi ang tao, kapag once sa sinabi mo, katulad niyan si Sir, yung vlogger na to, sinabi niya na hindi niya kayang gampanan, hindi kayang gampanan ni Ma'am Lala Soto yung trabaho niya sa MTRCB. Bakit? Ikaw kaya mo ba? Baka magmukhang ewan yung MTRCB dito sa Pilipinas. Baka mamaya yung noontime show baka maging adult site na. Ay nako, baka maging pang na yan yung gumagano'n no. Tapos naangat-angat yung damit. Baka maging beer house na. So mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ayoko na kayo masyadong high blood din. High blood na ako Tapos ma-high blood pa rin kayo. Hindi nagkalabo-labo na, di ba? So hanggang dito na lang. Tingnan po kayo palagi yan. God bless and peace. Bye-bye.